negosyo idea naman po natin ngayon ay gagawa po tayo ng Java rice na pangnegosyo. So, dalawang paraan, dalawang kulay ang gagawain po natin para kung anong mas preferred po natin. At sa 1 kilo, ilang servings po ang kalalabasan. So, dito, magkakaroon po kayo ng idea. Kaya panoorin nyo po hanggang dulo dahil nandun po yung pinaka-costing po natin. So, kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. So, dahil 2 ways ng pagluluto ng ating Java rice, ngayon, meron ako ditong 1 kilo ng bigas na paghahatiin po natin. Kung itatanong nyo at tipid tips, anong bigas po yung gagamitin? So, mas mainam, syempre, yung maalsa. Yung mga Thai rice, maalsa po yun. Tulad po ng Triple A, Super Alsa. Hindi naman po tayo mahihirapan sa paghahanap po ng bigas kasi sa bilihan ng bigas is makakapagtanong na po tayo kung ano po yung maalsa. Yung unang paraan po natin ay yung pagsasaing. Yung pagsasama-samahin na po natin lahat ng ingredients. Huhugasan lamang po natin ito ng mabuti. So, yung ating kalahating kilo, kapag kinaps po natin yon, 2 cups at kalahati. And then, yung pinakang tubig po natin ay dodoblihin lamang po natin. Tutubig po natin ay 5 cups. Saktong-sakto po yon, hindi malambot at hindi rin naman po matigas. So, ilagay na natin yung ating pong pampalasa. So, maglalagay tayo ng iodized salt. Depende naman sa atin kung ano po yung gusto nating ilagay na pampalasa dito po sa ating Java rice. Lalagay din ako ng magic sarap. Isang sachet ng garlic powder. So, dito, turmeric powder lamang po yung gagamitin po natin. Haluin lamang po nating mabuti. So, kapag na-mix na natin ng ayos, pwede na natin ilagay yung last ingredients po natin. Yung magdadagdag ng flavor. So, maglalagay tayo dyan ng margarine. Balikan na lamang po natin yan mamaya kapag mainit na. Halo-halo lang po natin. Ito po ay ating hahalu-haluin pa hanggang sa bagong maluto. Para yung ingredients na inilagay po natin, sure po na magko-combine dun sa bigas po natin para pantay ang kulay, pantay po ang lasa. Okay, so saktong 20 minutes, mag-i-in na po tayo. Maya lang, babalikan po natin yan kapag totally luto na. Okay, so ayan. Dahil luto na po yung ating unang paraan sa pagluluto po ng Java rice, ituloy-tuloy na po natin para hindi po tayo malito. At syempre, kung pang negosyo, dapat may idea po tayo kung ilang servings po yung makukuha sa kalahating kilo, 1 kilo. So, kahit ilang kilo po yung lutuin po natin, so diba, may idea na po tayo kung ilang servings na po yung makukuha po natin. So, ito yung cup na to, yung ginagamit talagang panukat sa rice sa mga kantin, diba? Ang 1 cup ay tumitimbang po ng 190 grams. Siksik po yan mga katipid tips ha. So sa kalahating kilo ay meron 8 kalahating order at tumitimbang po ng 1 kilo at 500 grams. Okay, so diba, hindi na po tayo mahihirapan sa pinakang costing po natin mamaya. So yung pangalawang paraan naman po natin kung paano po natin lulutuin ito pong ating Java rice ay sinangag version naman po ito. So dito nagsaing na po tayo. Yung procedure po ng pagluluto, yung pagtutubig is katulad din po nung ginawa po natin nung una. So ngayon, painitin na po natin itong ating kawali. So dito gagamit tayo ng oil. Ito namang ating oil, pwedeng kutob-kutob lang yan. Depende po sa dami ng ating pong lulutuin. So bukod sa oil, maglalagay din po ako dito ng margarine. Para hindi po ganong agad masunog yung pinakang margarine po natin. And then natin isunod yung ating bawang. Isahin lamang po natin mabuti. So, hahaluin lamang po natin itong bawang, palabasin lamang po natin yung pinakang aroma. At kapag okay na, pwede na tayong maglagay ng ating pampakulay. So, dito, annatto powder naman po, yung pampakulay na gagamitin po natin. Para may idea po tayo sa dalawa kung alin ang mas maganda, diba? Ngayon, kapag isang-gisa na po yan, pwede na po nating ilagay yung ating rice. Haluin lamang po natin ng mabuti. So, kapag nahalo na po natin ng mabuti, ilagay na din po natin yung ating pong pampalasa. Okay? So, yung ating pong asin at yung ating pong magic sarap. So, yung paglalagay ng pampalasa, nakadepende pa rin po sa atin. So, kahit ano is pwede po. Pwede rin naman po na purong asin lang. So, ito hahaluin na lamang po natin ng mabuti at okay na po ito.
Okay, so ganun din po yung gagawain po natin. Titimbangin din po natin para malaman po natin kung parehas lang ba ang timbang or merong mas mabigat. So ganun lamang naman kung kabilis at luto na din po itong ating fried rice Java rice. So takal din tayo ng 1 cup para may idea tayo kung parehas lang ba yung sinangag at saka hindi. So, mas magaan yung ating fried rice. Tumitimbang lang siya ng 160 gram. Tapos, takali na din po natin. So, ito pong ating fried rice sa 8 cup na takal. At tumitimbang po ng 1 kilo at 390 grams. So, hindi naman po nagpapanlayo. Diba? Kalahating cups lamang po yung pinakang lamang nung sinain po natin. So, maya-maya lang magkaka-idea naman po tayo kung alin po ang mas masarap. Yung isinaing na diretso yung ating mga ingredients or itong iginisa pa natin. Bukod po dito sa recipe ng ating Java rice, ngayon lulutuan ko po kayo saglit ng ating toyo sauce na gagamitin po natin dito. Kung siomai po, yung ipapartner po natin dito. So, mabilis lang to mga katipid tips. So, itong pinakang toyo natin ito, pwedeng hindi na po natin ito lutuin. Pero para sa akin, ngayong may kasama na siyang rice, parang mas magandang tingnan yung malapot-lapot ba para umiibabaw lang yung pinakang toyo natin. Hindi naman ganun kalapot, yung medyo may lapot lamang, yung nag-i-stay yung pinakang toyo ng ating pong siomai para mas magandang tingnan, para mas masarap tingnan. So, nangayin na natin itong ating tubig, sugar, kahit anong mauna po dyan, pwede kahit alin. Yung ating oyster sauce. So, itong toyo na to, nagagawa ko na din to nung nakakaraan. Ito din naman po yun. Kasi masarap naman po talaga. Itong timplang ito, naghahalo yung alat at saka tamis. Ang pinagkaiba lang, yung gagawin natin ngayon ay medyo may lapot ng kaunti para mas magandang tingnan. Kasabay starch. So, kapag nahalo na po natin mabuti, pwede na po natin dalhin dito sa ating apoy. So, ayan, okay. So, kapag nakuluan na, pwede na po natin patayan yung apoy po natin. So, hindi naman po siya ganun kalapot mga katipid tips. Okay, so balikan na po natin yung ating pong Java rice. So, ngayon, magsasandok lamang po tayo para may pakita ko sa inyo yung niluto natin na sinaing at yung fried rice. So, unahin na natin itong ating sinaing. Parang yung sa sinaing natin, nagbabaw. Dapat syempre is siksik na siksik. So, ayan. So, ito yung ating sinaing na ginamit po natin ay turmeric powder. Sa packaging, kahit ano pwede natin gamitin. May mga paper bowl dyan, diba? Ito naman yung ating annatto powder yung ginamit. So, dito naman, talagang kahit ano yung pwede natin gamitin. So, gusto ko lang may pakita sa inyo yung pinagkaiba ng dalawa. Pwede rin naman natin na pag-mixin. So, nakadepende pa rin po sa atin. Basta yung idea kung paano lulutuin is eto na po yon. Mamimili lamang tayo kung sinaing na Java rice ba or yung fried rice na Java rice. So, ayan. So, yung turmeric natin is talagang dilaw na dilaw. Yung ating annatto powder, ayan, medyo may pagkapula yan. So, yun yung pinagkaiba ng dalawa. So, ngayon, bigyan ko na kayo ng halimbawa ng mabilisan kung may kasamang side dish. So, dito kahit anong side dish is pwedeng-pwede. So, itong carton siomai natin na to, upload na po ito kung paano gagawin. At syempre, itong ating chili oil, kung paano po ito gagawin, naka-upload na din po ito mga katipid tips. Tsura pa lang, mukhang masarap na. So, munti ko na makalimutan, kung magja-Java rice tayo, pwede tayo maglagay ng dahon ng sibuyas sa ibabaw, pang paganda ng tingnan din po yan, diba? So, ito po yung ating toyo sauce. O, diba? Ang ganda niyan tingnan kasi malapot-lapot. O, diba? Diba? Ang gandang pang business na nito mga katipid tips. So, ngayon, tikman na po natin kung alin ang mas masarap sa dalawa, yung sinaing or yung isinangag. Ito yung ating sinangag. So, parehas masarap yung lasa niya. Pero, may kaunting lamang-lamang po na sarap yung sa fried Java rice po natin. Kumbaga, meron siyang aroma nung pinakang garlic po natin. Masasabi natin na kapag natikman natin yon na isinangag kasi kumbaga lasang-lasa. Pero dito, all in all is pwede po natin gawin kung isasain natin or kung ipa-fried rice natin. Tikman na po natin ang pangkalahatan kasi yung carton siomai, tayo naman po yung gumawa niyan. So, yung pinakang chili oil, tayo din ang gumawa and then yung pinakang toyo po natin. Ang sarap ng ating siomai, ang sarap ng ating sauce, ang sarap ng ating chili garlic oil, ang sarap ng ating Java rice. Nako, pag ginawa niyo itong business, nako sigurado, babalik-balikan po ito. Basta aalagaan lamang po natin. Okay? Sarap.
So bagay na bagay natin itong ipa-order online sa mga katrabaho natin and then sa mga labas ng school. So pwedeng pwede kahit saan. Ito yung negosyo na kahit saan ay pwede po nating dalhin. Ngayon, sa magtatanong, Ate Tipid Tips, magkano po yung pinakampuhunan po sa ating Java Rice? Kasi parang type ko siyang negosyohin. So ngayon, mag-costing na po tayo ng mabilisan. So yung costing na gagawin po natin, costing po yun dito, magkakosting pa rin po kayo na sa inyo kasi iba't iba nga po tayo ng lugar. So iba't ibang presyo po yung nabibili po natin at bawat buwan, taon is nag-iiba yung pinakang presyo. So yung 1 kilo hinati po natin. Pero ang gagawin po natin, isang costing na lamang po. At yung iko-costing po natin ay yung mas marami po yung ingredients na ginamit po natin. 1 kilo po ng bigas, 50 pesos. Pero kung per sako po natin bibilhin, mas mura. Meron akong napagtanungan dito sa lugar namin, 900 ang isang sako, 25 kilos, 900. Yung isa namang tindahan is 1,025 kilos din po yon. Pumapatak lamang po ng 40 pesos po ang 1 kilo. Diba? So, mas mura na po yung bigas po ngayon. Pero tutuusin po natin sa 50 pesos. Para kung tumaas man, meron po tayong pag-a-adjustan. I-plus na din po natin yung ating pong pampalasa. Sa Magic Sarap, 10 pesos. Sa asin po natin, piso. Margarine, 8 pesos. Kung anato powder man or turmeric powder man yung gamitin po natin, maalin dyan, 10 pesos. Oil, 5 pesos. Dahon na sibuyas, sabihin na po natin na 10 pesos. Bawang, 5 pesos. Kaya ang total po ay 99 pesos. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng other expenses po natin. Yung labor, tubig, at pinakanggas po natin nung niluto po natin. So sabihin na po natin na 20 pesos kasi 1 kilo lang naman po yung pinag-uusapan po natin. Kaya ang total po ay 120 pesos. Ngayon, kung napanood nyo po ng buo, pagkaluto po natin is tinakal po natin. Sa sinaing na Java Rice po natin, naka 8 at kalahati po tayo. At doon sa fried rice naman po natin ay naka 8 po tayo. So sabihin na lamang po natin na makakakuha tayo ng 16 na order. At sa siksik na siksik po yon. Kaya kapag i-divide po natin yon sa pinakampuhunan, ang kalalabasan po nun, 7.5 po yung pinakampuhunan po natin kada isang Java Rice. So ito pwede natin ibenta ng 12 to 15 pesos. Ako, tutuusin ko siya sa 15 pesos kasi yung 1 cup po natin is siksik na siksik po talaga. At kapag minus po yon sa pinakampuhunan po natin, so tutubo po tayo ng 7.5 kada isang Java Rice. At kapag itinames po natin yon sa 16 cup na makukuha po natin sa 1 kilo, posible po tayong tumubo ng 120 pesos po sa 1 kilo. Usapang 1 kilo lamang po yon. Paano na lamang po kung mapapalakas po natin yung ating kainan na Java Rice yung gamit po natin. Sigurado naman na masasarapan dito sila sa rice kasi ang sarap naman po talaga ng lasa. Lalo na kung maiseserve po lagi natin yan ng mainit-init pa. So halimbawa, maka 5 kilo po tayo. So estimate, posible na po kaagad tayong tumubo ng 600 pesos at sa rice pa lamang po yon. Wala pa po yung tubo natin sa pinakang ulam po natin. Doon siya siomay. So diba, dito basta sasamahan po natin na sipag, diskarte, nako, sigurado, kikita po tayo ngayong bare months. At hindi lamang po hanggang bare months kasi buong year is pwede po natin itong negosyohin at pwede pa po nating palaguin. Okay? So abangan nyo po yung next video po natin kasi pwede po natin yung isabay dito po sa ating Java Rice. So kita-kits na lamang po ulit sa next video po natin. Okay? Marami pong salamat. Bye-bye!